Bago tayo magsimula sa kwento, magpapakilala muna ako. Hello mga ka-fanatics, ito po ang una kong video. Kaya pagpasensyahan nyo na kung maraming pagkakamali kayong mapapansin sa video na to. I-improve ko pa po ang mga skills ko para mapaganda ang pagre-recap natin. Tumatanggap po ako ng mga suggestions nyo para mapaganda pa po natin ang pagre-recap sa channel na to. Sana po ay suportahan nyo ako sa pamamagitan ng like, comment and optional na lang kung i-share nyo ang mga video ko para magkaroon pa tayo ng maraming manunood at para ganahan pa po tayong gumawa ng mga ganitong video. Maraming salamat po sa pag-intindi. Magsisimula ang ating kwento sa isang lalaking tumatakbo. Sa likod nito ay may mabilis na palaso ang paparating. At ilang saglit pa ay tinatamaan na ang paa ng lalaki. Siya ay nagulat. Makikita na lang natin na siya ay natumba dahil sa palaso na nakatago sa kanyang paa. Ilang saglit pa tumingin ang lalaki sa humahabol sa kanya. Sa mga sumunod pa na pangyayari ay tinutukan na ng espada sa leeg ang ating bida. Makikita naman natin ang galit sa mukha ng lapastangan na gusto nang patayin ang ating bida. Makikita naman natin ang kasamahan ng lapastangan na hinahawakan ang ating bida para di na makatakas pa. At nakuha na ng lapastangan ang kailangan niya sa ating bida. Sumunod na nangyari, nakahanda na ang lapastangan para patayin ang ating bida. At makikita na lang natin ang pagtilamsik ng mga dugo, at may bumubulong sa ating bida na pumatay. Sinasambit ng ating bida ang mga salitang "Mother of Corruption, huwag kang magalit." Kasunod nun ay may bumubulong uli na pumatay. At makikita nating umiilaw ang putol na kamay at ang katawan ng ating bida ng kulay berde. Kasunod nun ay kumapit ang putol na kamay sa suit ng ating bida. At sumunod ay nakatayo na ang katawan ng ating bida. Patuloy pa rin ang mga pagbulong na pumatay. Sa kamay pala nang gagaling ang bulong na pumatay. Ang putol na kamay pala yung kanina pang bumubulong na pumatay. Abat punyeta nakakabulong kahit walang bibig. Mabalik tayo sa kwento, habang nakatayo ang katawan ng ating bida. Sabay dampat ng kamay ng bida sa ulo nito. Habang nakangiti ang ating bida, sinasabi niya naman na kung ang divinity ng relic ang pinuproblema mo, di mo man lang ba naisip na hindi ko pa tapos kolektahin yon? Tapos balik ng ulo nito sa kanyang leeg, at sinabi niya, kaya nga walang sense ang pagsunod mo sakin. Gayunpaman, naiwala ko ang ibang pera ko habang makikita naman ang ating bida nahihiya habang sinasabi iyon sa kamay habang ang kamay ay patuloy pa rin sa pagbulong. Sabay pa flashback ng ating bida. Ang buhay ko nang umabot ng aking late 20s, ay ginawa akong masyadong abala, at pagod para makapaglaro ng mga laro. Kaya nga lagi akong gumagawa ng paraan sa realidad. Sa paggamit ng editor sa laro, ang tinutukoy niya ditong editor mga ka-fanatics ay pag-hack sa mga laro, parang Lucky Patcher, Game Guardian basta alam nyo na yon. Mabalik tayo, sabi niya hindi ko na alam ang pangalan ng laro at kung bakit niya ito binili, pero patuloy pa rin siya naglalaro. Para makapaglaro, bilang isang priest of corruption. Ano ang priest of corruption? Sabay pindot sa mouse, at pinapakita naman sa screen. Ang mahirap na pag-usad, ang paghirap ng laro, at ang masama pa ang pag-perform ng class. Sambit ng ating bida pero anong magagawa ko, bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing naglalaro ako nito. Kitang-kita naman ang excitement sa mukha ng ating bida habang naglalaro. Sa mga oras na nawala ang mga class progression material at kasunod na natapos ng ating bida ang class quest. At siya ay naging isang priest of corruption, makikita natin ang sorcerer na parang sinusubukan magsuman sa kalangitan. At pagkatapos, ang ating bida ay biglang nahulog sa berdeng portal. Pumatay,
Ang bagay na yun na patuloy sa pagsigaw na parang patay na bakal na kumakanta, ay ang kanyang dayos na pinagsisilbihan ang mother of corruption. Makikita natin ang computer ng bida. At nang paggising niya sa laro ang dalawang bagay na meron lang siya ay ang isang robe ng Order of Corruption at ang kamay ng Mothers of Corruption na nakapatong sa kanyang dibdib. Sa pamamagitan ng malakas na presensya, ay naramdaman ng ating bida ang koneksyon niya sa kamay. Sabay makikita natin ang bayuletang kamay na parang kamay ng isang dayos. Sambit niya mabilis ko na lang tinanggap na napunta ako dito sa laro, masyado pang maaga. Ayon sa description ng laro ang Priest of Corruption ay genetically enhanced human modified na gawa sa droga. Ang resulta na enhanced ko aking pisikal na kakayahan at mataas na pandama. At ang katawan na mapapatay lang ng divinity. Siguro merong mali sa utak ko. Habang hindi ko man lang matagalan ang dugo, o kahit na makakita ako ng masamang senaryo, ay wala lang epekto sa akin saad ng ating bida habang nakatingin sa isang lobo na may kinakain. Saad niya ang isang problema nga lang. Ay gusto ko ng pork belly at kimchi. Ang katawan niya ay wala nang nararamdaman, o malasahan ang kahit ano. Lumipat ang kwento sa loob ng isang gusali, kung saan nagparehistro ang ating bida. Tanong ng bida, meron bang trabaho na pid kong kunin? Parang nagtataka naman ang registrar. Nakangiti namang naghahanap ng mga papeles ang babae. Meron kaming mga trabaho para sa priest na nagsisilbi para sa goddess of preservation kagaya mo saad ng babae. Napangiti naman ang ating bida. Napagdesisyonan naman ang ating bida na magpanggap bilang miyembro ng Order of Preservation. Makikita naman natin ang kulay dilaw na may buwan at araw na simbolo ng isang order. Kaya't kung siya ay nasa ibang order, sa sandaling magpanggap siya bilang miyembro ng ibang order, ang kanyang dayos ay magagalit sa kanya at bibigyan siya ng marka. Isang marka na maaari lang na makita ng mga parehong miyembro ng order. Ang pulang simbolo ay tinatawag na seal of punishment. Sabay pakita sa putol na kamay. Gayunpaman ang aking dayos ay iba. Ang Order of Corruption ay kaaway ng lahat. Makikita natin nakatayo ang kanyang dayos sa libo-libong bangkay. At saad niya at ako ay tagasunod lamang. Ang ating bida ay parang naaakit sa berdeng ilaw. Sabay balik sa kasalukuyan, nakangiti namang pinakita ng babae ang magiging trabaho ng ating bida. Pinagmamasdan ng ating bida ang nakasulat sa quest. Nakasaad sa quest bandit or monster hunting. Kamakailan lang ang bilang ng mga magsasaka ay nawawala samantalang sa GIS ay mabagal na tumataas. Kung sino mang makakakita ng dahilan ng pagkawala o makatalo ay makakatanggap ng 38 nips of silver kada ulo. Kahit na wala kang matalo ay makakakuha pa rin isang nip of silver. Nakangiti naman ang ating bida habang iniisip na sa mga sandali na mapunta siya dito sa mundong ta nagagawa niya nang maintindihan ang mga salita sa mundong ta. Balik sa babae meron isang misteryosong lalaki na naka-brown na robe na parabang nagtatanong o nanghihingi ng impormasyon sa babae. Kahina-hinala ba mga kaponetics? Bumalik tayo sa bida na karating na sa malamig na bayan. Makikita naman natin ang mga manlalakbay. Nakangiti naman ang ating bida habang inaalala ang mga ginawang pabor sa kanya ng babae. Saad ng kamay pumatay. Saad ng ating bida wag ka mag-alala mother hindi naman ako nahulog sa kanya habang nanggigigil na hawak ang kamay. Priest Marnark, tawag sa kanya ng kanyang kasamahan, lumingon naman ang ating bida. Saad ng lalaki alam kung nanggaling ka kung saan maliban sa GIS. Okay lang ba na tanenjin ko kung saan ka nanggaling?
Tingin ko ka-fanatics siya yung lalaki kanina yung nagtatanong sa babae. Mabalik tayo, makikita naman natin ang bida at ang lalaki na magkasama at para bang nauumay na ang ating bida sa daldal ng lalaki. Samantalang may isang lalaki naman na binigkas ang salitang tira. Balik sa bida, sabi naman ng lalaki sa bida, tingin ko kailangan ko pumunta sa harap, babalik ako agad. Nagsalita naman ang kamay, pumatay. Napahinto naman ang ating bida. Saad niya, bakit patuloy mong sinasabi na patayin ko ang lahat, kung lahat ay mamatay ay pwedeng maging problema ko. Makikita naman natin ang pag-iba ng mata ng ating bida habang may kinakausap. Pumatay, saad ng kamay, para namang biglang nalungkot ang ating bida. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na sa dati ang ating bida. Saad niya, tingin ko masyado lang akong naging aggressive, walang dahilan para malungkot ako. Lumabas naman bigla ang kamay sa robe ng ating bida habang sinambit ang salitang pumatay. Nakangiti naman ang ating bida habang nagtatanong sa kanyang mga kasamahan na ilang mga daliri ang meron kayo. Makikita naman natin ang mga lalaki na merong bilang ng mga daliri. Sambit naman ng isang lalaki, mukhang wala namang kakaiba. Nagpakita naman ang system sa ating bida habang iniisip niya na kung papatayin niya lahat, siya ay makakatanggap ng divinity base sa bilang ng daliri na meron sila. Isang daliri ay katumbas ng 10 divinity. 2 daliri ay 100 divinity. 3 daliri ay 1,000 divinity. 4 na daliri ay 10 divinity. 5 daliri ay 100 divinity. Saad ng ating bida, at kung sakaling makaipon ako ng 10,000 divinity, makakakuha ako ng authority. Nagpasalamat naman ang ating bida sa system dahil sa kakayahan niyang maabsorb ang divinity ng Holy Relic. Galit naman na sinabi ng lalaki sa kasamahan nito na sinabi sa kanya ng Mother of Corruption na kapag nakomoleto niya ang bawat relic ay lahat ng kanyang hilingin ay matutupad. Iniisip naman ng ating bida, hihilingin niya na bumalik ang kanyang panlasa, habang nakadila, kala mo many okis Di joke lang. Nagsalita naman ang lalaki, sabi ni Captain na wag daw kita istorbohin masyado. Nagtataka naman ang ating bida. Nahihiya namang nagsaad ang lalaki, kung kakausapin mo ako tungkol doon sa Dawn of Break ay may inis ako sayo, sabi sakin ni Captain. Ngumiti naman ang ating bida at sabay bigkas na ayos lang sakin. Huwag mo ko masyadong alalahanin, nakapikit na tugon ng bida. At pagdilat ng mata ng ating bida, ay nakita niya na ang mga bala ng pana na tumama sa mga kasamahan nila. Nagtataka naman ang lalaki dito. Nang bigla siyang hinawakan ng ating bida. At hinagis siya para hindi matamaan ng mga lumilipad na bala ng pana. Kita naman ang pagtilapon ng lalaki sa lakas ng paghagis ng ating bida. At may paparating na naman na mga pag-atake. Ngunit hindi na nakaiwas ang ating bida sa bilis ng mga pangyayari at siya ay tinamaan ng mga pag-atake. Kitang-kita namang pag-aalala sa muka ng lalaki, at sambit niya sir habang naguguluhan parent sa bilis ng mga pangyayari. Makikita naman ang mga nantambang sa ating bida. Ang ating bida naman ay nakahandusay na at tila wala ng buhay. Pumatay, galit na bulong sa ating bida. Saad ng ating bida, siguradong mga bandido. Pumatay, bulong ulit sa ating bida, at nagising na nga ang ating bida. At saad niya, mukhang gusto mo makipaglari ako sa kanila? Mamatay at pagkatapos kunin ang kanilang divinity kung magkaroon ako ng pagkakataon. Pumatay, tugon ng kamay. Saad ng ating bida, yon ang pinakamadali kung magagawa. Makikita naman natin na wala ng buhay ang mga kasamahan ng ating bida dahil sa pag-atake ng mga bandido.
Ilang saglit pa makikita natin na sinusubukan tumayo ng ating bida habang sinasambit sa kanyang kamay, alam mo ba mother? Habang makikita naman natin na nakatingin ang bida sa espada at balak itong kunin. Pagkatapos ay tinaas niya ang espada at sambit na sa bagay sa una pa lang ay ginagawa ko nata. Makikita naman natin na handa nang makipaglaban ang ating bida sa mga lapastangan. Ang pagpapatuloy, habang nakatingin sa espada, saad ng ating bida, gayunpaman alam mo ba mother? Sa una pa lang ako, saad ng ating bida, sabay wisiwat ng espada sa ere. Ilang saglit pa makikita natin sa mukha ng ating bida ang pananabik sa laban at nakahanda na itong sumugod tungo sa mga lapastangan. Makikita naman natin ang gulat sa mukha ng lapastangan habang papasugod na ang ating bida. Ilang saglit pa makikita natin ang bilis ng pag-atake ng ating bida na parang dinaanan niya lang ito, kasabay nun ang pagtilapo ng lapastangan sa ere. Sa di kalayuan, makikita naman natin ang mga kasamahan ng lapastangan, na bigla naman ang isang lapastangan dahil sa bilis ng mga pangyayari. Kita naman ang pagkagigil nito sa ating bida na para bang gusto niya na itong patayin. Saad niya sa kanyang mga kasamahan, iwan niyo sakin ang priest, dugtong pa niya lahat kayo, tulungan niyo ako pagkatapos niyo maasikaso ang iba pang natitira. Ilang saglit pa naramdaman naman ng ating bida ang nagbabadyang panganib. Dahil sa mabilis na pandama ng ating bida ay mabilis niyang nasangga ang paparating na pag-atake ng lapastangan, kita naman ang lakas ng impact ng magkasalubong ang espada ng bida at ng lapastangan. Napangiti naman ang lapastangan dito habang seryoso lang naman ang ating bida na tinitignan siya. Ilang saglit pa makikita natin ang pagsabog ng dalawang espada dahil sa lakas ng puwersa na kanilang pinakawalan sa pag-atake, at napa-atras naman ang lapastangan. Makikita na lang natin ang layo ng distansya ng lapastangan sa ating bida, dahil sa lakas ng impact ng kanilang mga pag-atake. Daliri saad ng kamay. Tugon naman ng ating bida hanggang ilan ang maeraranggo mo sa kanya. Anong pinagsasabi mo saad ng lapastangan habang nakangiti ito na parang baliw at winasiwat ang espada nito. Ilang saglit pa nagsalpukan na naman ang espada ng ating bida at lapastangan. Makikita naman natin na napa-atras na ang ating bida sa dami at lakas ng mga pag-atake ng lapastangan. Habang umiilag naman ang ating bida ay napatijan siya sa kamay na sumisinyas ng 2.5. Naalala naman bigla ng ating bida ang muka ng humiwa sa leeg niya at saad niya na ang bandidong ay kasing lakas ng lalaking yun. Nakangiti naman ang bida habang ginaganahan sa mga nangyayari at saad niya ang larungta ay hindi patas. Makikita naman natin ang pagsugod ng lapastangan sa ating bida, naghanda naman ang ating bida para sanggain ang paparating na pag-atake ng lapastangan. Pumatay saad ng kamay, ilang saglit pa ay makikita na lang natin ang putol na piraso ng espada ng ating bida, dahil sa natamo nitong puwersa. Kasar saad ng ating bida. Ang lapastangan naman ay tinatawanan ng ating bida ng may pang-asar na muka. Ito ang dahilan kung bakit ako gumamit ng nagyayilang bakal, sabay tingin ito sa putol niyang espada at saad niya mahirap na sandataha. Nagsalita naman bigla ang lapastangan, saad niya sa bagay wala na namang natitira sayo, ay pagbibigyan kita. Nagtaka naman dito ang ating bida. Nakangiti naman ng masama ang lapastangan habang sinasabi niya sa isip na ito talaga ang plano namin sa huling trabaho namin bago umalis dito sa lugar nato. Kaya nga, nagsalita naman bigla ang ating bida at saad niya bakit hindi na lang natin. Sabay bitaw nito sa kanayang espada.
Tawagin na lang nating pag-ayos na at umalis tayo nang may ngiti sa mukha. Patanong naman na Saad ng ating bida. Dugtong niya pa habang nakatingin sa bandido. Bibigyan kita ng isa pang offer. Itigil mo na ang pagiging bandido at umalis ka sa lugar nato agad. Nagtataka naman dito ang bandido. Saad pa ng ating bida habang nakangiti. Kung gagawin mo, gagawin ko na lang madali para sayo. Seryoso ka ba? Tanong naman ng lapastangan habang parang naiinis ito. Inisip mo ba talaga na pwede na lang nating sabihin na ayos na at umalis? Magpapaliwanag pa sana ang ating bida subalit nataman na ng palasyo ang ulo nito. Nakangiti namang Saad ng lapastangan sa kanyang kasamahan. Masyado ka na naghuli lapastangan. Dugtong niya pa, kala ko papatayin niya na ako. Makikita naman nating nag-uusap ang mga lapastangan. Huwag mo nga kaming lukuhin. Nakita kong hinati mo yung espada niya sa dalawa. Saad ng lapastangan na umatake sa ating bida. Saad naman ng lapastangan na nakalaban ng ating bida. Masusi kung kinalkala ang pagwisiwat ng espada niya para mahati ko. Ang galing mo talaga. Papuri naman ng isa pang lapastangan. Saad ng hanggal may ba ako, napatay niyo na ba ang bawat isa sa kanila? Oo. Saad naman ng kanyang kasamahan, sinugurado naming patayin ang mga natitira. Nagsalita naman ang ating bida at patanong naman niyang Saad, napatay niyo na ba talaga lahat? Makikita naman ang gulat sa mga lapastangan. Ilang saglit pa makikita natin na tumatayo na ang ating bida. Bigla namang may nagsalita at Saad nito, lahat kayo, bakit pa kayo na sorpresa dito? Nabigla naman dito ang lapastangan at naging seryoso ang muka nito. Makikita namang nakatayo na ang ating bida. Saad niya pa ang taong kayang makaligtas pagkatapos matamaan ng palaso sa ulo. Ito ba ang unang beses nyo na makakita ng katulad ko? Habang nakangiti ito at nagliliwanag ang mata sabay putol nito sa palasong tumarak sa kanyang ulo. Natulala naman ang mga lapastangan dito. Tingin ko nga, Saad ng ating bida. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Ilang saglit pa naghanda na ng pag-atake ang ating bida. Makikita naman natin ang paglabas ng berdeng enerhiya sa kanyang mga kamay. Kayong mga bandido, dapat kayong managot sa pagtira sa ulo ko. Natakot naman ang lapastangan dito. Tirahin niyo siya. Ilang saglit pa ay panyanan na ang ating bida ng mga palaso. Kita naman ang pagtalsak ng dugo ng ating bida. Kita naman na parang di tinatabla ng mga pag-atake ang ating bida at sambit niya. "Oh, mother of corruption, ang iyong anak ay napunta sa gantong sitwasyon." Ako ay nabigla at natatakot kung ano ang dapat kong gawin. Kung ikaw ay nandito at nakikita mo ako, ito na ang tamang panahon para pumunta ka dito at tulungan mo ako. Hindi ka maari, Saad ng lapastangan. Isa ba siyang halimaw? Tugon naman ng isa pang lapastangan. Makikita naman ang takot sa muka ng lapastangan at inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na magsipaglikas na sila. Dahil napagtanto niya na wala na silang magagawa sa ating bida. Bigla na lang may sumulpat na isang barrier sa harap ng mga lapastangan at hindi na sila makadaan dito. Saad ng isa, wala na tayong mapupuntahan. Seryoso na ang ating bida. Saad niya sa kanyang isipan ang linya na hindi kayang tawirin ng buhay. Ay ang kakayahan ng Priest of Corruption. Pinipigilan nito ang mga may buhay na kalaban makalabas at kinoconceal ng Divinity of Corruption bago pakawalan ang natatanging pag-atake. Natataranta naman ang mga lapastangan dahil wala silang idea sa mga nangyayari. Habang nakangiti na parang Seiko ang ating bida ay sinabi niya, "Gusto ko ang kakayahan na to, Mother of Corruption." Naiinis naman na sinabi ng lapastangan, "Wala na tayong mapagpipilian, ihanda nyo na ang mga sandata nyo."
Kung masisira natin hindi pa nakakatapos makapagsalita ang lapastangan ay may bigla namang nangyayaring kakaiba sa likod nito. Natakot naman ang lahat dito habang tinatawag nila ang kanilang pinuno. Makikita naman natin mula sa itaas ng barrier kung ano ang kanilang kinakatakutan. Ilang saglit pa nang bigla na lang suntukin ng halimaw ang kanilang pinuno. Nagulat naman ang lahat dito. Ano yan, pautal na saad ng lapastangan? Napaupo na lang sa takot ang isang lapastangan. Ilang saglit pa ay napagtanto na nila na ito ay halimaw. Kita naman ang takot sa muka ng mga lapastangan. Bigla namang umungulming malakas ang halimaw. Wala nang magawa ang dalawang natitirang lapastangan kundi subukan paring makalabas sa barrier. Maririnig naman ang sigaw ng halimaw. Kitang-kita naman ang kawalan ng pag-asa sa dalawang lapastangan habang sinusubukan manghingi ng tulong. Saad nila sa ating bida, iligtas mo kami at hindi na kami magiging bandido uli. Nakangiti naman ang ating bida na nakatingin sa kanila. Nang biglang maririnig na lang ang pagsigaw ng natitirang mga bandido kasabay ang pag-agos ng kanilang mga dugo. Makikita na lang natin ang ating bida na nag-iisang nakatayo matapos ang mga nangyaring mga kaganapan. Nagsalita naman ang kamay, pumatay. Tanong naman ng ating bida, gusto mong kolektahin ko ang mga divinity? Pumatay, tugon naman ng kamay. Kung kukunin ko ang mga divinity sa katawan nila, hindi ba sila mawawala? Kung gagawin ko nga, pupunta pa dito ang iba pang guild members para mag-ibestiga. At siguradong malalaman nila na may nangyaring kakaiba. Bigla namang may nakita ang ating bida. Nakita niya pala ang lalaki kanina na humihinga pa, habang dinadaing ang natamong pinsala sa katawan nito. Babalutin ko na siya para makapagpahinga na siya ng maayos. Pumatay, saad ng kamay. Dugtong pa ng ating bida, gagawin ko ang makakaya ko para mailigtas ko siya. Sigurado akong makakatulong sa reputasyon ko. Yun yung dahilan kung bakit kailangan ko ng tulong mo, mother. Para patigilan ang pag-agos ng dugo sa sugot niya. Lumipat naman ang eksena sa misteryosong babae na may hawak na relic. Saad niya anong nangyari sa lalaking nagnakaw ng relic. Tugon naman ng tauhan nito, kagaya nga ng sinabi ko, ang lalaking yun ay pinugutan na ng ulo. Ano namang nangyari sa katawan nito? Tanong naman ng misteryosong babae. Tugon naman ng tauhan niya, nang wala na kaming makuha sa katawan niya, wala na kaming ibang ginawa kundi ibalik ang relic. Priest, tanong naman nito sa misteryosong babae. Saad naman ng babae, pwede mo bang ibalik mula dito papuntang? Iniisip kong ilagay ang relic sa pilgrimage. Kunting kaalaman mga ka-fanatics, ang pilgrimage sa Tagalog ay banal na lugar. Balik tayo. Nabigla naman ang lalaki at sinambit ang pilgrimage ng may pagtataka. Lahat yon ng biglaan, tanong niya sa babae. Huwag mong sabihin, ang dahilan nun ay dahil sa sinabi ng prophecy. Tama, tugon naman ng babae, dahil nga sa prophecy. At saka dahil sa taong dapat kong makilala sa hinaharap. 10 taon na ang nakakalipas, ang mga orders ay nakatanggap ng prophecy, ang katapusan ay magkukubli sa kamatayan. At mauuwi sa pagkasira ng mundo. Makalipas ang mahabang paglalakbay ay nakarating na sa labas ng bayan ang ating bida at akbay-akbay nito ang lalaking sugatan. Nag-aalala namang napansin ng mga gwardiya ang ating at ang lalaki. At lumapit sila sa ating bida, tinulugan nila ito upang alalayan ang dadalang sugatan ng ating bida. Bigla namang may nagsalita, Priest Marnark, maari ka na daw pumasok sa loob. Napatingin naman dito ang ating bida. Ang babae pala yun, saad nito, natanggap ko na ang pahintulot mula sa mga gwardiya.
Mga kaponetics, mula ngayon tatawagan muna natin pansamantala ang babae sa pangalang Mika. Dahil di ko pa na-encounter ang pangalan niya dito. At yung lalaki na buhat ng ating bida ay Pyre ang pangalan. Sana ay mapatawad nyo ako mga ka-fanatics, ngayon ko ang nalaman na Pyre pala ang pangalan ng lalaki. Mabalik tayo. Makikita naman sa likod si Pyre at ang mga gwardiya. Nagreklamo naman ang isang gwardiya, paano niya nabuhat ang ganto kabigat ng isang kamay lang ang gamit. Lumipat ang kwento sa loob ng bayan. Sambit ni Mika, hindi ko inaasahan na sa itsura mo ay malakas ka pala kaysa sa inaasahan ko. Tingin ko ay malakas lang ako ng unti, tugon naman ng ating bida habang nakangiti. Tugon naman ng babae at saka putol na sagot nito, nagtaka naman dito ang ating bida. Ang mga ulo na nasa loob ng bag na dala mo, ay ang pinagsimula ng gulo, diba? Kaysa dalhin mo yan mag-isa, tingin ko mas mabuting dalhin natin sa guild yan ngayon. Ako muna ang magbibat niyan, saad ni Mika. Nagtanong naman si Mika kung may tutulogan na ba ang ating bida. Saad naman ng ating bida ay balak kong maghanap ng isa ngayong gabi. Saad naman ni Mika, wala kang lugar na matutuluyan. Kung ayos lang sayo, gusto mo ang matulog kasama ko. Habang may pang-aakit na sabi niya sa ating bida. Namula naman ang ating bida dito. Naiinis at paulit-ulit naman na nagsasalita ang kamay na pumatay. Pumatay? Tignin ko parang nagseselos ata yung pulot na kamay mga ka-fanatics. Napuno naman ang screen ng mga salitang pagpatay. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Saad ng bida sa kamay, alam ko na yon, habang hawak ang kamay. Kaya nga walang problema sakin, yun din yung dahilan kung bakit ko tinanggap yung alok niya sakin, mother. Sagot naman ng kamay. Wala naman akong masamang intensyon sa babaeng may magandang pulang buhok. Ang ibig sabihin niya pala ay, kung papayag ako matulog sa Mercenary Guild guest room. Habang kinikilig ang ating bida na naalala ang mukha ni Mika, bigla namang may kumatok sa pintuan, napatingin naman dito ang ating bida ng may pagtataka. At binuksan na nito ang pintuan at bungad na sabi nito, "Kamusta, priest? Pinapayagan kitang makapagpahinga dito hanggat sa gusto mo, pero may mahalaga kap ang dapat daluhan." Walang problema, tugon naman ng ating bida. Habang tumatayo sa higaan, nagtanong naman ang ating bida, "Ano bang meron? Tingin ko ang Panginoon ay gusto kang makita." Makikita naman natin ang kamay sa higaan na naiinis habang naka-bad finger. Ang Panginoon gulat at pagtataka na sabi ng ating bida, "Gusto mo bang malaman ang inutos niya sakin?" Saad ng babae, si Captain Galad mula sa mercenary group na namatay ay actually ay ang half-brother ng Panginoon. Lumipat ang eksena sa loob ng malaking gusali. Panginoon, ang priest ay dumating na saad ng butler, makikita naman natin na nakangiti lang ating bida habang nakatignin sa taong nasa harap niya. "Umalis ka na," saad ng Panginoon niya sa kanyang butler, yumuko ito ng may paggalang, "Masusunod, Panginoon." Makikita naman natin ang lalaking tinutukoy nilang Panginoon, siya ay ang Lord of Gisitred and Filian. Tahimik ito habang pinagmamasdan ang ating bida. "So ikaw pala yung huling tao na nakakita sa huling sandali ng aking kapatid?" tanong nito sa ating bida. Nabigla naman dito ang ating bida. Inalok naman nito ng tsaa ang ating bida, "Gusto mo ba ng tsaa?" Nakangiti naman na parang demonyo ang ating bida. Saad ng ating bida sa kamay, "Kailan, mother? Nung una kong nakita ang Panginoon ay meron na siyang X na marka." Nagsalita na ang ating bida at seryoso niyang tinanong si Trendon,
Anong pakiramdam na mabuhay at magpanggap bilang isang tao, habang nagliliwanag ang mata nito? Nagseryoso naman dito si Trendon at nagpalabas naman ito ng takot na aura, at sinabi ng ating bida demonyo. Iniisip naman ng ating bida, habang nagtatago sa bulsa ko ang Mother of Corruption ay may isang rason kung bakit minarkahan niya ng malaking X si Trendon nung una niya itong makita. Dahil hindi na siya nanatiling buhay bilang tao. At sa lahat ng yun ay isa lang ang may kayahang makagawa nun. Magpanggap bilang tao. Yun ay ang mga demonyo, pinakita naman sa atin ang muka ng demonyo na may pulang mata. Habang ang demonyo ay mas malakas kaysa sa mga nabubuhay na nilalang, ay mayroong mga nilalang na walang magawa sa kanila. At para sila ay maging parte ng mundo, sila ay wala ng pagpipilian kung hindi gumawa ng kasunduan sa nilalang ng mundong yun. Kaya ngayon yung dahilan kung bakit lahat ng demonyo ay mahal ang mga may buhay na nilalang. Kaya lang ang mga Diyos ay galit sa mga demonyong nagbibigay at kumukuha katulad nila. At ang mga Diyos sa wakas ay napagdesisyonan sa kanilang mga taga-sunod at sa mga nabubuhay na nilalang. Mula ngayon ang mga nilalang na yun ay tatawaging mga demonyo. At doon nagsimula ang lahat, ang mga priest ay naghahunt ng mga demon. Sabay makikita natin ang mga patay na tao na nakabitin patiwarik habang nakatali sa mga kawayan. Sila ay panyana hanggang mamatay. Ngayon tingin ko, ang pagkakasundo sa mga demonyo ay ang mahirap na klas na iniiwasan ng mga tao. Naalala ko kasi ang pagkakasundo sa mga demonyo ay ang pangalawa kong klas na ginamit sa laro. Balik sa kasalukuyan tahimik Perron naman dito si Trendon. Ilang sandali pa nagsalita na ito magaling. Saad niya nang may pagsang-ayon. Salamat sa pagkamatay ni Galad saad ni Trendon, ang kapitan pala nakasama ng ating bida sa paglalakbay ang kanyang tinutukoy. Dugtong niya pa ngayon ay nasa presenya na ako ng mahalagang panauhin. Sa pagtingin mo sa akin ay nakita mo ang pagpapanggap ko, hindi ko iniisip na ikaw ay priest sa ilalim ng Goddess of Preservation, hindi ba tanong niya sa ating bida? Pidmok ong tawaging minipin. Tingin ito na parang minamaliit ang ating bida. Nagpakilala na ang ating bida, ako ang priest na nagsisilbi sa Mother of Corruption, pwede mo akong tawaging Marnark. Mahinahong sabi ng ating bida. O akala ko sila ay nawasak na. Para isipin ko na may umiiral pa na Son of Corruption. Maupo ka saad ni Trendon, tayo lang naman ang nandito. Umupo naman ang ating bida, nakangiti naman itong nakatingin kay Trendon. Magpapakatotoo na ako sa'yo saad ni Trendon. Ipinatawag kita dito, kahit na hindi masyadong mahalaga ang rason na meron ako. Saan ni Trendon sa ating bida? Nagtaka naman dito ang ating bida. Si Galad ang namumuno sa mercenary group, pwede mo bang sabihin kung paano siya eksaktong namatay? Sigurado akong mababayaran kita sa ibibigay mong mga impormasyon na maibibigay mo. Seryoso naman ang ating bida, habang pinag-iisipan ang sasabihin nito. Ilang saglit pangumiti siya at sinabi o sige gagawin ko. Makaraan ang ilang sandali ay natapos na ang usapan sa loob ng malaking gusali. At lumipas ang eksena sa labas. Makikita natin ang ating bida na nag-iisip, hindi masyadong maganda ang nangyari kanina. Pagkatapos magpaliwanag ang ating bida, saan niya pa ay wala siyang trabaho. At binigyan naman siya ng ilang mga trabaho ni Trendon. Sinong nakakaalam na mamamatay siya sa mga pangyayari? Ang bagay na to ay ang tinatawag na buhay. Ito ay masyadong mahirap. Kita naman na nakangiti na si Trendon. Murder, saad ng kamay, tugon ng bida habang binibilang ang binigay na gold coins sa kanya ni Trendon.
Ang Panginoon ay hindi nag-alinlangan gamit ko ang pera nato. Ang pera nato ay ang paraan ng Panginoon para malaman ang katotohanan, saad ng ating bida. Murder, saad ng kamay. Tugon ng bida habang papalayo sa malaking gusali. Hindi naman ako ang priest na ganon ka-greedy para sa pera. Sumusubre ka na dyan, mother. Murder, naiinis naman na tugon ng kamay. May ba ako alam mabang ang pera ay hindi nabubulok? Murder, inis na tugon ng kamay. Mother, bago ka magalit, pakiusap, kailangan mong makinig hanggat hindi pa ako tapos magsalita. Mas mabuting makinig ka hanggang matapos. Paglalamang naman na saad ng ating bida sa kamay, nanggigil naman sa inis ang kamay. Saad ng ating bida, nagtaka naman dito ang kamay. Meron pang ibang hindi nabubulok at tumatagal katulad ng pera. Alam mo ba kung ano yun, tanong ng ating bida sa kamay? Murder, tugon ng kamay. Yun ay, ang pagmamahal ko sa iyo, mother. Pang-aakit na sabi ng ating bida. Kinilig naman ang kamay dito. Murd, saad ng kamay habang hawak ng ating bida. Der. Me, or, de, Paglalamang na saad ng kamay, naku mga ka-fanatics, lakas pala ng tama ng kamay sa ating bida. Ikaw ay laging mahalaga sakin. Kaya nga wala ka dapat na ipag-alala. Lumipat ang eksena sa loob ng guild, nakabalik ka na, Priest Marnark. Masayang saad ni Mika. Murder, inis na sabi ng kamay. Bakit hindi mo makipagkilala sa mga priest of teaching sect? Nagtaka naman dito ang ating bida. Saad ng ating bida sa isip, ang teaching sect. Hindi ko gusto makipag-usap sa mga baliw na kulto ng teaching sect ngayon. Bigla naman may nakita ang ating bida na nakapukaw ng kanyang atensyon. Makikita naman natin ang muka ng isang lalaki na nakatingin sa ating bida. Sandali pa lang na makita ko siya, ay sinabi na sakin ni Mother, habang kita naman natin ang matinding ekspresyon ng ating bida dito. Isa sa kanila ay merong holy relic. Sabay pakita sa mga miyembro ng teaching sect. Nakakatakot naman ang mga aura nito. Pagpupersage sa buhay, diba, saad ng lalaki habang lumalapit sa ating bida. Hindi ko inisip na makakakita ako ng Priest of Preservation dito. Nakatingin lang naman ang ating bida dito. Ako ang bigat sa timangan ng Retribution. Pwede mo akong tawaging Orvas. Nakangiting pagpapakilala nito sa bida. Ang malaking yun na nandoon ay si Corno. Nagbigay naman ng galang si Corno sa ating bida. At ang isang ta ay si Patina, nagbigay galang din Patina sa ating bida. Nagbigay galang din naman ang ating bida. Masaya akong makilala kayong lahat. Ako ang priest na nagsisilbi God of Preservation, ang pangalan ko ay Marnark. Mukhang dito muna mananatili ang Priest of Teaching Sect. Katulad mo, Priest Marnark, nakangiting sabi ni Mika sa ating bida. Yun ay maganda. Ibig sabihin kung hindi ngayon, ay marami akong pagkakataon para nakawin ang relic. Ang isang problema nga lang, kapag inabsorb ko na ang divinity ng corruption ay ang ibang divinity ay tatagas. Kailangan ko ba uling magnakaw pagpapakayat na saad ng ating bida? Habang pinapakita ang nangyari sa kanya nung nakaraan. Saad niya pa, hindi ako ang priest of corruption, mas katulad pa ako ng priest of bandit. Tanong niya sa atin, balik sa kasalukuyan. Nagsalita si Orvas, kailangan muna namin pumunta at batiin ang Panginoon ng guild. Dugtong niya pa, magkakaroon tayo ng mahabang pag-uusap pag magkita ulit tayo. Batiin ang Panginoon ng guild, pagtataka ng ating bida habang nakatingin sa papaalis na grupo ng teaching sect.
Nagsalita naman si Mika, ang guild natin ay nagpo-provide ng matutuluyan ng mga priests kagaya nila sa maliit na halaga. Napatingin naman ng may pagtataka ang ating bida kay Mika. Ibig sabihin ay sisingilan mo ako para sa kahapon, tanong ng ating bida. Bakit ko naman gagawin, tanong ni Mika sa ating bida. Akala mo ba pinayagan kitang manatili dito dahil may interesado ako sa iyo, tanong niya sa ating bida. Pinayagan kitang manatili dito kasi ikaw din ay isang priests. Parang napagiya naman ang ating bida sa mga pinagsasabi ni Mika. Siyempre hindi sagot ng ating bida. Pero, meron akong sariling intensyon para tulungan ka. Patawad, tanong ng ating bida. Para maiwasan ang sama ng mga lasa ng pagkain. Iniisip ko na kung pwede ka bang mag-cut ng blessing ng preservation dito. Pang-aakit nito sa bida. Nabigla naman ang ating bida dito, saad niya habang namumula, bakit ka bumubulong sa tenga ko ng ganyan para lang sabihin yan, tanong ng ating bida. Naiinis naman ang kamay kay Mika, saad nito, murder. Makikita na lang nating nakangiti si Mika. Iniisip ko kung bakit, patanong na sabi Mika. Murder, inis na tugon ng kamay. Mukhang kayong dalawa ay merong mahabang pagsasama. Naguguluhan naman ang bida. Maya-maya pa ay lumapit si Corno sa ating bida. Hindi ka sumama sa kanila, tanong naman ng ating bida. Nakangiti naman si Corno dito. Wala akong ibang pagpipili, Lord, dahil sa mga kasama ko. Maraming Lords of the North ang hindi nagkaroon ng magandang empresayon sa akin. Kita naman ang pag-alis ng mga kasamahan ni Corno. At nagpaalam lang dito si Corno. Tingin ko walang pake si Trendon sa mga ganyang bagay. Napatingin naman dito ang ating bida at si Corno. Kahit na malamig siya ibang tao, ay magaling parent naman siya sa trabaho niya. Saad ni Mika, siya ay klaro tungkol sa pagitan ng trabaho at sa sarili niyang buhay. At total maraming tao ang sinusuportahan siya sa GIS. Pinapayo ko sa iyo na pigilan mo ang pag-iisip ng hindi maganda kapag kausap mo siya. Tatandaan ko yan, saad naman ni Corno. Saad niya kay Mika, may ba ako? Pwede ka pa bang magsabi ng tungkol sa Lord? Interesadong sabi ni Corno kay Mika. Masaya naman dito si Mika at ang ating bida. Kita naman natin ang nagaganap na usapan ng tatlo. Nagsalita naman ang bida, saad niya, pero, bakit niyong gustong bisitahin ang Lord, tanong ng bida kay Corno. Makikita naman sa mukha ni Corno ang mga hindi inaasahang tanong mula sa ating bida. Ngumiti naman dito si Corno. At saad niya sa ating bida, ang totoo, kami ay sumusunod sa prophecy na natanggap namin 10 taon na ang nakakalipas. Sinabi ni Priest Orvas na ang katapusan ay magkukubli sa buhay at ang mundo ay masisira. Pagpalaliwanag niya sa ating bida. Ang ibig sabihin ay demonyo. Nandito ka kasi sa tingin mo ang Lord ay demonyo. Siyempre hindi, saad ni Corno. Si Lord Orvas ay sinusubukang ikumpirma yun ng mag-isa. At ipinakita naman natin ang eksena ni Orvas, pati na at ni Lord Trendon. Makikita natin si Orvas na nakatingin sa kanyang relic na umiilaw. Tahimik lang namang nakaupo si Trendon habang si Patina naman ay nagtataka. Dahil siya ay may kakayahan para malaman ang demonyo at hindi. Umilo naman ng malakas ang holy relic ni Orvas. Makikita naman natin sa mukha ng dalawa ang pagkataranta, na para bang may hindi magandang mangyayari. Ilang saglit pa ay makikita na lang natin ang mukha ng demonyo. At nagkaroon ng matinding pagsabog sa bayan. Naalarma naman dito ang ating bida at si Corno. Makikita natin ang malaki at nakakatakot na katawan ng demonyo at nakahanda itong magwala. Ang ating bida ay nag-aalalang nakatingin sa demonyo at si Corno naman ay seryoso lang nakatayo.
Dito ko muna puputulan ang kwento mga ka-fanatics. Maraming salamat sa panunood.